Eto guys, pag-usapan natin itong tungkol sa global warming, no? Global warming, tsunami, flood control, yung mga baha, mga flood din ang pinag-uusapan sa social media, sa TV, no? Bago pa yan guys na uso, nagkaroon ako ng isip, ano? At may kaugnayan din ito guys sa yung malamig na panahon kasi naisip ko, ano, sabi ko, paano kaya kung ang Pilipinas ay manatili na lang sa malamig? 'Di ba pagdating ng December, January ay malamig ang panahon, no? Naisip ko paano kung manatili na lang sa malamig na panahon? Hindi naman po pwede 'yon, ano? Kaya ang pinaka naisip kong gawin, halimbawa katulad dito sa may parting ah, Roas Boulevard, yung kabuuan na yan, ano, yung dagat na yan, Roas Boulevard papunta doon, yung gilid ng dagat na yan, ano, hanggang dito sa may Paranaque, Sapote, Cavite, ano, ay lagyan ng pader, no, na yung pader na yon ay ilalagyan mo ng maraming puno, napakaraming puno ang ilalagay mo, pader siya, and at the same time bawat parang hagdan ay may tanim siyang puno na pwedeng namumunga at pwedeng hindi, at pwedeng pakinabangan ng tao hanggang sa mga umabot siya ng mga 40 meters. Talagang mataas yan, no? So kung mataas yung wall mo, mga 40 meters, ang 40 meters guys ay parang ang poste ng Meralco kasi 20 meters yan eh. So kung pagdadalawahin mo yung poste ng Meralco, 40 meters yan. So ang taas na masyado niyan, no? At ganun din kataas yung itatanim mo mga parang hagdan-hagdan siya na sa bawat baitang ay may tanim na puno na namumunga at pwedeng hindi, ano, mapapakinabangan ng tao sa hinaharap. Papasok diyan guys ay ang anti-flood control, no? Hindi na siya babahain dahil una may harang na simento o pader at may nakatanim na puno. So pasok siya sa flood control project. And at the same time, dahil nga 40 meters ito, sobrang taas ito, ay laban ito sa tsunami, no? At dahil nga sa laban sa tsunami, safe ang kapaligid ng dati. Kahit sa ibang parte siguro ng Pilipinas, wag lang dito sa Roas Boulevard, no? Wag lang dito sa may Naik, sa Puti na Paranaque na sa may Muwa na yan, ano, yung dagat na yan. Sa bawat dalampasigan siguro. Malaking project nga lang ito, pero papasok dito yung budget sa flood control tsaka yung budget ng DNR sa pagtatanim ng puno, ano. Pag nagsanib puwersa yan, DNR tsaka DPWH, tapos siyempre mga local government na tulong, ay may posibilidad na ano yan na magawa. 40 meters, mataas yan. At ang kagandahan nito, pag may bagyo, nakaharang yung 40 meters mong pader, no? So doon muna tatama yung malakas na hangin sa 40 meters na yon. Kahit papano mababawasan ang lakas ng ihip ng bagyo, no? Dahil kisa naman sa wala. O, di ba? Ay kung may 40 meters wall ka na may mga nakatanim na puno, kahit papano malaking bagay 'yon, no? At kaya ko nasasabi ito guys, noon ko naisip ito, ano. Pero ang bansang Japan, ginawa na pala ito. Itong naisip ko noon, mga ilang taon na ito, na siguro nasa 3 taon, 4 na taon ko nang naisip ito. Pero ang bansang Japan guys ay gumawa na nito. Nagtayo sila guys ng massive 395 kilometers seawall. And nagtanim sila ng 9 milyong puno. Noong pagkatapos noong tsunami na nangyari nitong nagdaan na 2011, no? Pag titingnan nyo guys sa picture, ay napakahaba nito. Biruin mong 395 kilometers, ibig sabihin mula Maynila hanggang Bicol dun sa Dait ay 300 kilometers yan. Maynila to Dait.
300 kilometers. Ibig sabihin, aabot ito hanggang Naga. Magmumula ka dito sa may Piltrangco, dyan sa Pasay, hanggang sa Naga City. Mahigit kumulang na 395 kilometers yan or basta ganun ang magiging kasi dait 300 kilometers Pero ang Japan ay nagtayo ng 395 kilometers seawall. Panlaban nila yan sa tsunami, no? Hindi sila nang hinayang sa budget, no? Kasi kaysa nga naman mabiktima pa sila uli ng tsunami noong 2011, nadala na sila niyan, no? Wala nang chichiborichi, gagastos tayo dyan. Ganyan ang Japan, guys. Naisip ko na noon. Ang iniisip ko lang kasi noon, magkaroon ng mataas na wall na magpoprotekta sa tsunami, sa global warming, sa bagyo. And at the same time, kung maraming puno yan, kasi tinaniman din nila ng puno, guys, na 9 million trees. No? Kung maraming puno, lalamig ang paligid. Hindi iinit. Pangontra pa yan sa global warming. Sana naisip ito o may makapanood ng government official, lalo na dyan sa DNR at saka sa DPWH. Thank you guys for watching.